Sa mga ngayon lang nag-attend ng training, this is part of your, ang tawag dito, sacrifice. Tama? Sabi nga nila, if you want to become successful, you have to pay the price. So, isa to. Isa to sa mga ingredient kung gusto mo yumaman. Isa to. Tiyaga, tiis. Well, anyway, yung education na naman natanggap nyo ngayong gabi, ito yung mga bagay na hindi nyo naririnig sa school eh. Lalo na pagkatapos ng college, after you graduate, you're on your own. Tama? And sometimes education stops. Kaya natrap tayo sa isang bagay na ginagawa na natin paulit-ulit. For example, nag-empleyado tayo, ayaw natin umalis doon kasi komportable ka na doon. Pero dahil gusto mo mabago buhay mo, kailangan baguhin mo yung ginagawa mo para mabago talaga yung resulta. Huwag ka mag-expect ng pagbabago na resulta kung yung ginagawa mo, yun at yun pa rin. Tama ba? That's why we keep innovating, guys, for the past 7 years, no? Para makahabol. Ibig sabihin, kung ano yung latest, kailangan meron tayo, ano yung nangyayari, dapat updated tayo. Kaya napansin nyo, marami kaming kalaban, wala na sila. Hindi sila updated. Mga obsolete na. Pangalawa, yung mga product nila, talaga alam mo yun, malunggay, kamote. Paano ma-introduce sa ibang bansa yun? What's malunggay? O, di ba? Parang, what's kamote? O, di ba? Hirap sagutin kung Amerikano, di ba? Yung kausap mo. Di ba? Slash kamote, di ba? Parang, so pinag-isipan talaga ang aim. Tama? Pangalawa, pansinin mo yung mga company na wala na ngayon, yung mga may-ari, hindi gwapo, wala na. Talagang, factor yun, factor. Yung si Doc Ed, si FM, wow, lalo na yung susunod na speaker. Talagang, ewan ko ba ba't nag-exist pa sila kasi? Sayang lang mga pera nila. So, ladies and gentlemen, we are just scratching the surface. Okay? Our vision is not only in Ortigas, hindi lang dito sa Luzon, hindi lang Visayas and Mindanao. Kung may tao nga sa ibang planeta, we're going, magtatayo tayo ng corporate office dun eh. Diba? So kung narinig nyo si Doc Ed, things are happening now in Nigeria, diba? Things are, we make things happen dun sa ibang bansa, no? So ito yung leader. Napansin mo, talagang yung leadership skills meron kami. Natural na, di ba alam mo yun? Inborn, joke lang. Kasi panahon na ngayon, para ang Pilipino nasa tuktok naman. Tayo naman yun. Tama? Kasi iba't ibang company, pumupunta sa Pilipinas 10 years ago, nasa ilalim tayo. Company from Australia, runda dito, tuktok sila, ilalim tayo. Yung mga produkto galing sa ganon, yung kumpanya, malakas daw sa ibang bansa. Well, bottom line, nasa ilalim tayo. Sa galing natin mangopya at nag-i-improve pa, di ba? Pansinin mo yung mga walang laman ng isip, minsan nagta-top 10 pa sa school, kasi magaling mangopya eh. Tama? So, basically, we copy and we improve. Tama ba? At saka mag-work talaga ang networking sa Pinoy kasi sadya tayo, alam mo yun, alam mo, may bago. Makikilig yun, what? Di ba? So, dito, yung network mag-work talaga, lalo na sa Pilipinas, kasi sadya tayong makwento. Kahit walang benefit. Tama? Nag-e-effort ka, pero wala kang benefit. Sisira mo pa ng buhay ng kapitbahay mo. Tama? Imagine na lang ito yung kinakalat mo. Lalaki talaga. So, tingnan mo ngayon, we're world class, we're ready. Tama? Ito lang yung mga lately na panahon na papansin mo. Dati, 10 years ago, nagpupunta ako ng US. Yung mga kaibigan ko doon, parang wala lang. Inuman lang kami, then uwian na. And then, after 3 years, medyo masama na tingin sa akin. Kasi sila, tagal na nila doon, hindi sila umuwi sa Pilipinas. Kumandan sila, nakikita ko twice a year. So, masama na talagang tingin sa akin. Ngayon, nung mga recent years na lang, talagang todo na talaga nagtanong na kung anong ginagawa namin sa Pilipinas. Bakit lagi kinak sa business class? Halos twice a year, nandito ka sa US. Parang hindi nyo ramdam yung crisis. Sa inyo ba, may crisis ba sa inyo? Wag ganun pa sa amin. Sabi ko, since birth meron doon. Kayo dito, di ba ngayon lang? O, di ba? Hindi sila sanay. Tayo, sanay na. Di ba? So, if you make it here, you can make it anywhere. Trust me. Sa hirap dito magnegosyo. Di ba napapansin nyo, minsan may one-on-one kayo? 7,980 lang puhunan, parang malabas na ilitit mo, hindi pa rin niya makumbinsi. Di ba alam mo yun? Tama, pinakain mo na ng donut, pinakape mo na, nalunok na niya, wala pa rin, pag-aaralan pa rin. Kung pwede, alam mo nung ako nag-network, pwede sabihin ko lang, pwede alam mo, iluwa mo muna, mukhang hindi ka interest na, sayang, di ba? Ibigay ko lang sa ibang prospect ko. So, ladies and gentlemen, Philippines is just your, ang tawag dito, training ground.
Ibig sabihin, ito nga yung ginagawa natin. Ito na yun. This is part of your training ground. Kasi eventually, nandito na sa room yung next giant in M Global. Nandito na sa room. And this is how you gotta do it. When one day, your group become humongous like this, ganito rin ang sasabihin mo, ganito yung gagawin mo. Kasi the earlier that you become independent, the more na mas malaki ang chances mo maging successful na maaga. Kasi kami, nung kami nag-network pa, talagang we operate our business as if kami may-ari. Hindi na namin ginugulo yung mga may-ari ng company kasi yung concern, pagdating sa akin, patay na. Pag may problema, sa akin pa lang may solusyon na. Hindi ko na binibigyan ng problema yung dating may-ari ng company pinupuntahan ko. Hindi na. Kaya yung may-ari, na-leverage na yung sarili niya, mas naiisip niya yung mas malalaking picture. Ganoon ako mag-operate ng negosyo ko dati. I think, I walk as if ako ang may-ari ng company. And yet, lumaki yung grupo ko. Ito pa kaya natutong akin ng company? Diba? So, na-practice ka ako doon bago pala ako nagtayo. Kaya kayo, wag na kayo magtayo. Kasi i-discourage ka, mahirap. Okay? Lalo na kung mga ganyan yung mga kasama nyo, titigas na ulo. Diba? Na-joke lang. So, ladies and gentlemen, for the past 7 years, yung mga usapan natin na nakikita ninyo ngayon, ito yung mga forecast namin noon pa na dapat mangyari sa 2015. Dapat, siguro, naisip namin na, alam nyo, sa 2015, may kumikita na 1 million, 2 million. Yun yung forecast namin. Kasi hindi namin alam, pare-pareho kami bago dito sa hybrid marketing. Hybrid ang tawag dito eh. Lahat kami first time, lahat kami wala kaming hands-on. Kasi bago, siyempre pag ikaw una, ikaw talaga yung bago. Tama? Wala naman kami kinokopyahan ganito ang marketing plan eh. Wala eh. So kami una. So hindi namin alam kung ano yung maximum na pwede kitain. Tama? At magkano at kailan nila i-enjoy yung ganong kalalaki. Pero mo, 2012 nangyari na yung ini-imagine namin sa 2015. Lumabas na. At ang benefit, yung mga tumaya. May naintindihan nyo? Pero mas magbe-benefit kayo kasi mali nila, hindi nyo nakukopyahin. Mga nauna. Tama? Kaya, kung narinig nyo may kumita ng 30 million dito, 5 taon lang, well, normal na dito yon. Ba't parang hindi kayo sanay? Masanay na kayo ng milyon-milyon pag-uusapan, ha? Ano gusto nyo? 30 pesos? Parang natagal kaya kayo ng 11 o'clock kung yan ang pag-uusapan. So may kumita na ng 70, may kumita na ng 80 million. So ladies and gentlemen, yung buhay na naghihintay sa inyo ngayon, alam nyo na ngayon eh, kung gaano kalaki. Kasi mga buhay ng mga top distributor na nandito ngayon, ganyan din sila dati. Ang difference lang, may chance kayo mag 7 accounts agad ngayon. Gaya nila noon, wala pa silang ganon. May mali-mali yung mga structure nila eh. Papasok na isang account, nakapag-recruit 2, di kulong na. Wala na. Tapos na, bilangan, diba? Magbubukas siya sa ilalim na, di magbubuuli ng bagong grupo. Tama? Kaya would you believe yung top distributor natin na hindi sila direct sa company, nasa ilalim ba sila? Nasa ilalim yung mga top distributor, wala sa tuktok. Bakit? Kasi yung una, mali ang structure, pagpasok ng mga nasa ilalim, tama na yung structuring. Nagbilangan na ng ilang taon, ngayon, sila yung tama. Tama sa structure. Diba? So, dun sa mga bago ngayon, no, kung pinupush namin yung 7 accounts, kasi ang potential earning niyan, pag nag-max out yan, minimum 3M yan. Yun ang maximum nun. Minimum pala, sorry. Kaya kung hindi ka 7 accounts, ay hindi ka in. Okay? Tingnan nyo bigyan ko kayo ng example Hindi ba sumusunod yung camera? Okay, no? So, wala akong susunod sa kanya. So, ito. For example, this is your 01 account. Ito, i-google nyo rin to Pag naglagay ako ng structure, ito sa binary pa lang, wala pa yung unilevel stair step Sa unilevel stair step, kita nyo ba sa likod ako? O kita nyo lahat? Okay na? Hanggang kalahati lang kaya ko Ito yung stage na nakadesign sa akin yan. Kaya nag-adjust yan sa akin. Kaya dapat mataas. Ito kasi, doon yun sa unilevel stair step, reorder yon. Sa structuring, tignan yung difference Huwag na tayong magdugtong ng dito. Dito lang muna. Stop na natin dito. Di ba ang direct referral nyo, 500? Magkano kita ni 01? 1,000. Magkano yung matching bonus niya? Sa ano ba lang binary? Magkano yung matching sales niya? So, 1,500, 1,500, and 1,500. So, meron siyang 4,500 sa pairing, right? Sa matching. Di ba yung 03, ikaw din yan? So, magkano direct referral niya? 500, 1,000. Ang pair niya, 1,500. So, dito pa lang meron siyang 2,500 at meron din siyang 5,500.
And take note, si 02, ikaw din. So, meron ka additional na 25. Ngayon, maliit lang yan. Pag tinitignan mo kasi 55 lang yan eh. Pero, pag ito dumami, lumaki, dami yan eh. Yung 55 mo, pag may diferensya ng 3 0, iba na yan. Magkaiba na meaning yan. Naintindihan nyo? Ito hindi nakita nung mga nauna, kaya ito yung mamali nila. So, akala nila pwede na isa. Pero nagkabilangan na ng maraming downline, nung lumabas na yung mga magagaling sa ilalim, dumami na kumita sa ilalim. Kasi halimbawa, na-sponsoran nyo ako dito sa ilalim. Halimbawa, sa kabila mo si Doc Ed. Ay, baliw, no? Tapos dito si Sir John. Ha, grabe, no? Mangarap ka na, di ba? Pag yan ang downline mo kami, siyempre, pa-flash out ka namin araw-araw. Tama? Oo, twice a day pa kung gusto mo. Okay? At hindi ako papayag na ako yung weak leg mo. Kailangan ko yung strong. Ayoko nang binabantayan yung production ko. Gusto ko, limitless ako. Tama? Ladies and gentlemen, darating yung time, pag tama yung structuring ko, at ikaw isa lang yung binuksan mo, you're gonna end up, ito lang, wala na yan. That's it. Pero imagine ang 7 accounts, 8 lang yan eh. 8 lang nakakilala. Yung 8 na yan, pag yan kumita at minonitor mo yung mga production yan, pag dumami ng dumami at kumita yan, hindi mo maawat yan eh. Tama ba? Just imagine ko, ikaw lahat to, lahat yan sa'yo. Eh kung lalagyan ko ng 3 0 yan, lahat yan sa'yo. Pero kung isang account lang, hanggang dyan ka lang. Pero pareho lang yung effort. Yun yung sinasabi ko. Okay? So, dun sa mga nauna na nagkamali, na nagtugtog sila dito na sa ilalim, siyempre magbubuka uli ng bagong group. Pero hindi ko sila ma-blame kasi nung sinabi kong bukas, maghakot na kayo, naghakot naman. Yung hinakot, nagbayad din. So, wala na, nakulong talaga. Gumagawa pa lang siya ng paraan, pangalawang account niya, may laman na, di ba? So, marami na kaming cases na ganyan. So, pero okay lang din. Kahit 1 account lang kayo. So, sige, trabaho kayo na matindi. No? Kasi pareho rin eh. Matindi rin yung bibigay mo effort eh. Diba? Pareho din. Ang multiple account, pareho lang effort, yung result, magkaiba. Pero kung marami kang account, yung effort mo ganun din, pero times 3 ka agad. Lalo na sa Unilever stair-step. Kung may bumili na isang coffee dito, may kita to, may kita to, may kita to. Eh, ikaw lahat yan. So, pabayaran ka namin 3 beses. Pero isa lang yung bumili ng coffee. Ganun yun. Kasi kung nasa tuktok mo, syempre, babayaran din namin yun. Okay? And I've seen that happen, guys, kasi ako yung finance eh. I've seen check na nag-withdraw 1 million. May nag-encash yan, one time lang, 1.3. In-encash lang niya. Meron pa dyan, isang distributor, ang laman na account, ayaw niyang withdrawin, nasa 2 million na. Ayaw niyang galawin. Kasi may kinikita naman siya sa ibang account. Ang dami nilang pera. So, what I'm showing you sa mga nag-invest ng 7, no, hahanapin mo yung 8. Huwag kang maglalagay doon ng medyo alanganin. Ilagay mo doon yung 8 na salagang sa tingin mo gusto mo na makasama habang buhay. Kaya pipiliin mo talaga yung 8 na yan. Pwede mo rin tanongin, tamad ka ba? O di mo, huwag mo siya ilagay. Di ba? Pwede mo rin tanongin agad in advance. Okay? So, yun yung beauty na structure ng 7 accounts. Okay ba yan? Ladies and gentlemen, may darating na bakasyon na medyo mahaba. What I did, nung ako yung networker, no? Kagaya nyo rin ako, huwag kayong mag-alala. Pareho tayo. Pupuyat, ainitan. Kasi palakpak tayo ng palakpak. How I wish hindi magpalakpak yung katabi ko kasi may putok eh. Tama ba? Ako na lang, di ba? Parang, so, ganun talaga. Well, I used to work with, ayoko nang banggitin sana, pero kasi past na yun eh, PLDT. Okay? Isa po akong engineer by profession, natapos ko po yun. And, siyempre, nung nag-empleyado ako, hindi ako masaya eh. Kano sweldo ko, wala pa 8,000. May kaltas-kaltas pa. Diba sa company nyo, may mga kaltas din? Minsan may burol dun. May alam mo, hindi mo na makaano-ano, pero napakaltas yung sweldo mo. Di ba? So, anyway, ladies and gentlemen, no, eye-opener talaga ang MLM sa amin because bukod sa breadwinner ako, first time ko marinig sa father ko, narinig ko sa bibig niya na, alam mo anak, malay mo, dito mabago yung buhay natin. Malay mo, dito tayo magkaroon sa sariling bahay, dito tayo magkaroon sa sariling sasakyan. First time marinig ko yun sa father ko, kaya alam ko sincere yung ginagawa niya. Alam ko seryoso siya. And besides, dalawa kami sa seminar room eh. Yung 4, di ka makilala, basta ininom lang yung sesto, kinain yung mamon. May pamamon pa kasing kumpanya na yun dati. Umihi, tumakas, di na bumalik. Dalawa kami. Ladies and gentlemen, after the seminar, may nagsalita eh. High school graduate, doon ako na-challenge. Pero sabi niya,
ang desisyon, pag nag-decide ka, kailangan hindi yung 50-50. Di ba? Pag sinabing, di ba pyramid nga, yung mga nauna, sila lang yung mayaman? Di ba, mahal product? Di ba, hindi ko linya yan, baka hindi, di ba daming mga excuses para ayaw nila tingnan yung opportunity mo, di ba? Dapat ikaw mo ng issue. Sa mga ganyang mga sagot, dapat ang sabihin mo, yan din ang nararamdaman ko nung una. But then I realized, nung pinag-aralan ko, hindi pala. For example, sabihin niya, di ba pyramiding yan, yung nauna siya lang yung mayaman? Yung nasa huli, sila na yung huli. Hindi na rin yayaman. Sabihin mo isa lang, yan din nararamdaman ko nung una. Pero nung pinag-aralan ko, I then realize, ang top distributor pala nasa ilalim. Yung nasa tuktok, hindi nalampasan niya times 2 pa yung kita. Eh, hindi ko linya yan eh. Paano ako magsasucceed dyan? Yan din ang nararamdaman ko nung una. But then, kailangan may system ka kasi. Alam mo yun? But then I realized, nung pinag-aralan ko, pag gusto pala may paraan. Siyempre, since libre naman yung training, pwede ka umatendo tapos sawa. Tama? Eh, sabi nila, mahal daw yung product. Ano sagot? Yan din ang nararamdaman ko nung una. But then I realized, labas mo agad yung C247, tama? O, subukan mo nga bumili ng prutas na 12, tsaka gulay na 12. 50 pesos bibigay ko, makakabili ka ba? Hindi. O, ayan, di na mo. 30 plus pesos lang. Meron ka na ng 12 fruits, 12 mushroom, 12 digestive enzyme, di ba? Kaya, pwede ka bang bumili sa palengke ng, ng 50 pesos budget mo? Pili ka ng 12 na prutas. Kaya sa pa yun? Hindi no? Pwede ba sabihin, pabili nga ng grape. Kaya nga walang S Isa lang binibili ko, di ba? Parang labo, di ba? Pag pilosopo kasi minsan ng pasok, minsan pati ikaw, nagigiba na yung foundation mo eh. Dapat hindi. Pilosopo ka din. Kasi wala sa kanya yun eh. Once na pinilosopo ka ng kamag-anak mo, o kapitbahay mo, o anon, the moment you step 2 meters away from that guy, wala na sa kanyang issue yun. Sinabi lang niya yun kasi masyado kayong komportable sa isa't isa. Kaya ang gawin mo, matras ka rin ng 2 meters, tapos kalimutan mo na rin sinabi niya. Break even na kayo nun. Ikaw naman, 2 araw hindi ka pa nakakatulog, di ba? Pero sa kanya, wala yun eh. Tuloy pa rin siya na ginagawa niya, di ba? Ikaw naman, pasok na pasok. Oo nga, hindi ako maging successful dito. Sabi niya eh. Ikaw naapektuhan, tama? Pero sa kanya, pag move niya ng 2 steps, wala na sa kanya yun eh. So don't take it personally. Gawin mo, move back 2 steps. Reset. Okay lang, si prospect kita ulit next year. Diba? Kasi pag sinabi niya, may tumanggi sa inyo, tutandaan niyo, pag tumanggi sa yung prospect mo ngayon, ibig sabihin may naka-reserve na prospect kayo next year. Reserve lang siya. Kaya ang gawin mo, hatawin mo ulit. Damihan mo na kausap. Tulad nga undas, nandun lahat yan. Okay? Kausapin mo, pero curiosity lang kasi nandun sila para magturok ng kandila, hindi para magpa-OPP. Okay? So, more invitation lang yung lugar na yan. Ang pangit kasi pag nagbibilog-bilog ka na, lahat nagdadatingan na. Uy, may bagong patay. O, di ba? Ang pangit eh. More invitation lang, ha? Basta yun ang ginagawa ko noon, nung ako networker pa. Eh, wala akong time eh. Di ba may ganyan pa? Yan din ang nararamdaman ko nung una. But then I realized, totoo naman ako, part-time ako eh. Okay, part-time. Tama? So pag gusto kasi may paraan. It's a matter of time management. Paano mo pinapriority yung pangarap mo? Yun lang pinagkaiba. Kasi pag prioritize mo yung pangarap mo, lahat ng mga maliliit na excuses mo, kung nawawala na na-demotivate ka, bumalik ka lang dito. Kumbaga ito yung injection mo. Pag nawala ka na ng gana ulit, medyo nawala na naman yung power mo, wala ka na naman, lobat ka, punta ka lang dito ulit, mag-recharge ka. Mahirap talaga yung master ng emotion kasi tao tayo eh.